mga bagay at alam po namin, O Diyos, ang aming pong kahantungan ay patungo sa kadakilaan sapagkat ang aming Diyos ay tunay na gumagawa ng mga dakilang bagay sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa bahagi ito na aming pong pananambahan, patuloy po kami umupo sa inyong pong pangalan at nais po namin kayong lalong makilala ng lubusan. Hayaan niyo, Diyos, ang itong isipan naming makalupa ay mapalitan ng mga makalangit na isipan, Lord. Maging espiritual ang mga isipang ito ng sa gayon, maunawaan po namin ang mga bagay na makalangit. At sa gayon na Diyos, yung mga salitang aming pagsasaluhan sa umagang ito, hindi po masasayang kundi, Lord, ito ay magiging pakinabang po namin, magiging kalakasan po namin, at salamat na lalong magtataas ng antas ng aming pong pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod sa iyo po ang aming Diyos. Kaya banal na Espiritu, inaanyayahan po namin kayo sa lugar na ito. Kayo po ang ayaw pong maging guro. Pagpalain niyo po kami sa mga salitang ito. At salamat po, Diyos, sapagkat malaya kayong nangungusap sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Lord, personally, Lord, kausapin mo kami, O Diyos. Ipagkaloob niyo po sa amin ang mensahe, O Diyos, na nais mong makarating sa aming mga buhay. At salamat, O Diyos, na huwag maging matigas ang aming mga puso, huwag maging matigas ang aming mga ulo, huwag kami, O Lord, na magbingi-bingihan sa mga pangungusap na iyong mga salita, kundi, O Diyos, magkaroon kami ng pagtugon at lubos na mabago ang aming mga buhay hanggang sa maging kalarawan kami ng aming pong Panginoong Jesucristo. Kaya panalangin po namin, O Diyos, pagharian niyo po kami. Let your kingdom come and let your will be done. Have thine own way in us, O God. Reign, Lord Jesus, reign. Reign, Lord Jesus, reign. Maraming salamat po, Diyos. Napakabuti niyo, wala po kayo katulad. Kayo po noon ngayon magpakailanman. May ngayon po na binabalik sa inyo sa amin dahil sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po, Diyos, sa umagang ito sapagkat tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa pagkilala natin lalo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga pagtalakay ni Pablo buhat sa kanyang mga salita sa paglalahad niya ng katakuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakilala natin na ang ating Panginoong Jesucristo sa karaan, siya ang dakilang sacerdote. He is the great high priest. At nakita natin yun sa mga pag-aaral natin ginawa noong nakalipas. Pero ngayon, tatalakayin natin yung pagiging great high priest niya pa rin. Pero sa bahaging ito, yung pagiging great high priest niya sa buhay natin. Hindi lang siya yung the great high priest. Kasi siya na talaga yun. Wala nang iba. He is the only, siya lang yung tanging a great high priest at wala nang makapapare sa kanyang pagiging dakilang sacerdote sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Siya na yun. Nakatalaga na sa kanya ang bahagi iyon. Pero yung kanyang kalalagayan iyon, yung kanyang katungkulan na yun na pagiging dakilang sacerdote, ay nais niyang maranasan niya sa ating mga buhay. Siya ay ating dakilang sacerdote. Siya ang ating pinakamataas na sacerdote. Jesus is a great high priest. So let's just recall yung mga pinag-aralan natin nakaraan. Nalaman natin na si Jesus, yung ating great high priest, siya yung preeminent, yung kanyang pagiging priesthood. Wala nang makakapares, walang makapapantay. Siya na yung sukdulan. Yung kanyang pagiging sacerdote ay ganap na at huwag-huwag, pang-walang hanggan na, preeminent. At yung kanyang pagiging great high priest, perpetual, hindi matatapos for all eternity. Hindi na siya papalitan ng pwesto. Hindi na siya magpapalit, hindi na magbabago. Si Jesus na yun, matapos yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo hanggang sa panahon ng kasalukuyan, hanggang sa matapos ang kasaysayan ng tao, siya yung ating great high priest. At hindi lamang iyon, siya rin yung perfect. Hindi nagkakasala, siya yung walang kasalanan na namatay para sa mga makasalanan, kaya siya naging karapat-dapat na ating great high priest. Sa mga panantunan niya na siya ay pinapakita na siya yung karapat-dapat, nais natin pagsaluhan sa umagang ito na yung kanyang pagiging karapat-dapat na maging dakilang sacerdote ay dapat na maranasan natin sa ating mga buhay. Ano nga ba ang ginagawa ni Jesus bilang dakilang sacerdote ng bawat isa atin? Bilang isang dakilang pari ng bawat isa atin, ano nga ba ang ginagampanan ni Jesus sa ating mga buhay sa panahon natin kasalukuyan? Tingnan natin ang ilang mga puntong ito. So, Jesus, our great high priest. Yung priesthood ni Jesus, number one, ay nakikipag-sympathize sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tingnan niyo yung puntong ito.
Sino rito yung nakaranas ng CAT? Diba? Sino CAT? May CAT na ba? No, may CAT na naman, di ba? O, CAT. Diba? Nag-CAT. O kaya, nakarating ng college, nag-ROTC. Yan. Sino mga nakapag-ROTC? O, sa hindi na nakakabot ng ROTC, mga NSTP na, hindi kayo masyado pamilyar rito yung sympathize, di ba? Naalala niyo ba, nung panahon natin sa CAT, yung mga marcha-marcha, at yung mga panahon na tayo ay nasa ilalim ng mga leader, mga commandant, ano ba yung mga platoon leader, ba? O batalyon, di ba? Yung iba't ibang mga leaders na ilalagay sa atin. Now, there will come a time na mayroong mga opportunity na minsan, yung isang leader na ito, mapag-iinitan yung ano tawag sa mga miyembro ng platoon? Mga kadete. Yung sa mga kadete. Minsan, pag nakagawa yung kadete ng isang pagkakamali, ang gagawin sa kanya, parusahan. So, bibigyan siya, 10 push-ups. Pag gagawin ka ng 10 push-ups. Eh, push-up pa naman nun, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Hindi, 1, 2, 3. Ang push-up, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Ang hirap nun. Kung 10 yun, ibig sabihin ay 30 push-up yun. Mahirap-hirap yun. So, sa dalawang mga pagkakataon, minsan, kapag naaawa sa iyo yung kasama mong kadete o yung kasama mong mga nag-a-apply din ng pagiging mga leader, ganyan, ang sasabihin ng kanyang kasama, nakikita ka, nahihirapan ka, nakikita ka na ikaw ay pinapawisan, nahihirapan, ang sasabihin ng kasama niya, Sir, permission to sympathize. Sir, permission to sympathize. At gano'n, sige, gusto mong mag-push up, i-push up ka rin. Dalawa na kayo nagpo-push up ngayon. So, nakita niyo yung aspeto ng pagsisympathize. Yung isang nahihirapan, na inaawa yung kasama mo, di ba? Naawa yung kasama mo sa iyo, gagawin niya, Sir, permission to sympathize, gagawin niya, sasamahan ka niya. Hindi mababawasan yung push up mo. Hindi gagawin na, sige, dahil sa binigay ko sa iyo, yung 5 kukunin niya, bibigay niya na sa iyo, hindi ganoon. Parehas kayo mapupush up ng tig-10 push up. Pero ang punto ron, merong nagpapalakas ng loob mo. Hindi ka na nahihirapan mag-isa, may kasama ka na, pre, sama tayo rito, hindi kita iiwanan. Push up din ako. Pag tumakbo ka, takbo din ako, di ba? Kaya, napaka-importante noong salitang ito, yung sympathize, yung aspeto ng pagiging priest ni Jesus para sa buhay natin, that Jesus sympathizes with us. Diba? Doon na sa panahon na yun, merong opportunity, may panahon nung ako'y nasa ROTC, na kailangan ko magpaalam. So, yung Saturday before the event, kasi meron kami tutugtugan noon. Kakanta kami sa isang venue, sa isang gawain. So, kailangan kong magpaalam kasi Sabado pumatak yung gawain. So, magsasagasaan yung ROTC, kaya kinakailangan kong magpaalam. Hindi ako pwede mag-absent kasi meron na akong ibang mga absences. Kaya kailangan ko talaga humingi ng excuse. So, nagpaalam ko prior to nung Saturday na yun, nagpaalam ako, pinayagan ako. So, wow, sabi ka, thank you Lord. Hallelujah. So, ito na ngayon, dumating yung araw ng Sabado. Tapos, pinuntahan ko yung leader, yung mataas din yung rango niya eh. Mataas yung rango niya. Sabi ko, Sir, ako po yung nagpaalam sa inyo last Saturday na mag-i-excuse ako ngayong araw na ito na kailangan ko mag-pull out sa ating ROTC ngayon at alis ako kasi meron po pupunta event. So, alam niyo na, power tripping yung mga nasa posisyon eh. Mga power tripper yan eh. So, ginagawa niya ngayon, may hawak-hawak na papel. Sabi ko, Sir, hinulog yung papel. Tapos, pumanak ko. Ano may sasabihin mo, hinulog uli yung papel? Ano yun? Sir, sinasabi ko po, ano yun, hinulog na yung papel. Yun yung mga trabaho, yung mga leader na yun. Nagpa-power trip. So, sige lang. May kailangan ako sa iyo eh. Hindi ako pwede umahangat. Sige, tampot lang ako ng tampot hanggang hulog siya ng hulog ng papel eh. Wala siyang ihulog. Kung hindi ko tatampotin yung papel. So, binibigay ko yung papel. Uhulog niya hanggang sa makapagpaalam ako. O, sige, uwi ka na. So, ganun lang. Nag-trip lang siya sa karaniwan. So, nag-trip lang siya. Pero, ganoon ang kalalagayan natin sa mundong ito. Diba? Na yung kalalagayan sa mundong ito, marami nag-trip lang.
Diba? Pinag-iinitan ka, wala ka namang kasalanan, wala ka namang ginawang masama sa kanya, gusto ka lang niya pag-initan. Diba? Sinusungitan ka, ginagawa ka ng hindi maganda, ginagawa ka ng mga kwento and everything. Pero, ang napakaganda rito, si Jesus, naiintindihan niya tayo. Nalalaman niya kung saan tayo naroon. Nakikita niya kung ano ang kalalagayan natin at nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman natin. Jesus sympathizes with us. Nagagawa ni Jesus ang bagay na yun. Diba? Tingnan natin itong mga verse na to. Pansinin niyo itong mga verse na to. So, babalikan lang natin yung mga binasa natin kanina in Hebrews chapter 4 hanggang chapter 5. Sabi dito, verse 14, so then, since we have a great high priest who has entered heaven. So, ito na siya. Yung mga pare sa mundong ito hanggang dito na sa templo sa mundong ito. Pero si Jesus, yung kanyang pagiging pare, umakyat hanggang langit. For eternity yun. Diba? Yung, ando siya, sa perfection. So, since we have a great high priest who has entered heaven, andun yung priesthood ni Jesus sa kalangitan. So, sabi nito, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. So, unang challenge natin, let us hold firmly to what we believe. Now, let me just give you a background ng book of Hebrews. The book of Hebrews was written for those, mga Jewish Christians because of yung persecution na nararanasan nila noong mga panahong iyon, pinipersecute na sila eh. Hinahanap na sila para patayin. Hinahanap sila para usigin. Hinahanap sila para pahirapan. So, ang tendency ngayon ng mga Jewish Christians na ito ay bumalik sa dating pananampalataya. Okay, so kalimutan na pagiging Kristiyano. Ayoko na maging Kristiyano. Ito pala resulta na maging Kristiyano ka.